So bike na naman tayo palabas ng subdivision dito sa Tanza Treasure Road. Mukhang maganda yung panahon ngayon at tanghaling tapat, sobrang init. Grabe. At dito na nga tayo, papasok ng Anyana. So nagbike ako ngayon kasi gusto ko yung testing tong setup ng aking camera. May nalagay kasi akong camera sa likod, so tinetesting ko yung mga ibang angulo kung maganda pa tingnan. Try ako dito sa bandang baba, so okay naman. At tingnan nyo naman kung gaano katirik yung araw ngayon. Sobrang init. Yes, nakikita nyo, no? Sobrang init talaga ng panahon. Alas 12 na ng tanghali at buti na lang kumain na ako. Under construction pa yung ibang part ng Anyana, no? For sure gagawin nilang commercial space yung mga dito sa gilid ng kalsada ng main highway nila. 4 lanes to guys, no? Kabilaan, tsaka merong center garden. Ayan, padjak tayo. So yung dulo nito na tinutumbok ko is papuntang Barangay Biga. Yan po yung dulo nya. Napakaganda ng panahon ngayon. At marami-raming mga motorista na rin yung dumadaan dito, no? Mga papuntang 13 or General Trias or mga subdivision na nandun pa sa dulo. So okay naman. Buti sabay lang dumating mga uniform ko, kaya halos kompleto yung nasuot ko ngayon. Yung setup ko ngayon, may extra akong selfie stick. Yan yung gagamitin ko sa likod. Pero may naka-fix na rin din sa likod, no? Dadagdagan ko yan kasi kailangan ko ng spare. At ito ring lagayan ng cellphone na aking dala. So mga na dito magbike sa Anyana kasi wala masyadong kalaban dito na napakapayapa. Malawak yung kalsada. Pero yung disadvantage nga lang siyempre minsan pag sobrang malakas yung hangin, medyo mabagal yung padjaka mo dito. So tingnan mo naman gano'ng kalawak to. Marami pang ilalagay na mga establishment dito in the future. At siyempre ayan, no, ang taas ng tambak na nilagay nila dyan, no. Halos 1 metro yung tambak para lang lumibel sa kalsada, no? Kasi mataas tong kalsada at mga katabi niyang lote is mabababa, kaya kailangan tambakan ng tambakan. So in the future mapupuno pa yan dito ng commercial building. Tatambakan pa nila ng tatambakan. Yun nga, tutumbukin lang natin to yung dulo ng Anyana sa ngayon. Pero nakikita ko sa kabilang side nun, kuwan na rin, ginagawa na rin yung karugtong nya. So itong kalsada na to is magdudugtong doon sa Opel Canal Road na yun pala yung magiging future SM. Pinakamalaking SM dito sa dito sa Calabarzon mismo. Sa Calabarzon, pinakamalaking SM sa Calabarzon. Sa ngayon tingin ko yung malaking SM dito is Bacoor or di kaya yung dito sa Dasmariñas. Pero once na mabuo dito sa General Trias, ito nata yung pinakamalaking SM dito sa Calabarzon. Halos kalagitnaan lang tayo guys, no, ng pinapadyak. Medyo ramdam ko na rin yung init dito. Yung kagandahan nga lang dito, kada hapon daming tumatambay dito, no, mga sasakyan, yung mga gustong mag sightseeing, nature tripping. Kasi napakaliwalas ng lugar na to So medyo malayo rin sa mga kabahayan. Wala ka lang ibang makikita dito kundi mga halaman, puno, no? Yung mga na dito, mga tumatambay dito kada hapon. May mga nagdi-date dito minsan family date. May mga sasakyan silang dala. So itong tinutumbo ko, Barangay Biga yan guys. So next na mga vlogs natin, ipupuntahan ko yung mga ibang parte dyan, no? Yung mga hindi known na mga kalsada. Gagawa tayo ng adventure dyan.
Hinintay ko lang kasi matapos tong setup ng aking camera, no? Para tuloy-tuloy tayo sa pagbablog. So ito na nga yung dulo. At may mga kumakaliwa dyan. At hindi siguro nagkasundo dyan sa rights. Kaya pansamantagal, no? Dito lang muna yung dulo. So pabalik tayo. Kung didiretsuhin mo to naman, makikita mo doon sa signage, no? Manila. Tapos Tansa. So papuntang Tansa to. Yan. Tagos mo is yung papuntang Sabungan. Doon sa part pa ata ng General Trias, yung Sabungan na yan eh. At pag lumabas ka doon ng Sabungan is Robinsons na. Robinsons Tero. So ayun. Kaya madaming nagsi-shortcut na dito, no, para makaiwas sa traffic, especially dyan sa Tansa, no. Maiwasan yung traffic dyan sa Pure Gold Tansa. So ayan, sinusubukan ko sa ibang angulo, no, kung maganda ba tingnan. At maganda kasi maganda rin yung panahon, sumabay yung ganda ng panahon yan. Buti na lang na kondisyon ko rin yung bike ngayon at na paliguan. Yun nga lang, sobrang init talaga kasi ito na yung time na grabe yung init eh. Maabot tayo ng 44 to 47 depende sa lokasyon dito sa Pilipinas. Tingnan mo, napakalawak, napakaliwalas ng palibot at napaka-relaxing dito. Nga lang, naumpisa na rin na tinatapunan. So ito ang setup na to, ito yung usual na gagamitin natin, no? So maganda yung pagka-setup ko dito kasi yung back view, tsaka makikita mo rin kung ano yung sa harapan ko na dinadaanan ko sa harap. Kita nyo, mga motorista rito madami na rin. Tinatesting ko lang kasi medyo maluwag pa siya, mayugyug pa yung natin, camera. Kaya set up ko na maayos. So ayun, at pauwi na rin ako kasi talagang ramdam ko na yung init, masakit na talaga eh. At saka parang nauhaw na ako. Ayan, buti medyo umulap at nagpahangin ako at tinignan ko kung maganda yung recording. Mukhang okay naman, kaya sabi ko tuloy na ako pag-uwi. So abangan nyo guys mga next vlog. May mga pupuntahan akong lugar dito na kung ano meron sa mga kalsada na hindi yung common na mga kalsada na napupuntahan dito, yung mga main road. Papasok tayo doon sa mga talagang adventure yung pupuntahan natin doon. At dito lang, dito tingnan mo naman, dito pa lang traffic na, no. Especially dyan sa dulo, hindi pa natapos yung 4 lanes. Tingin ko hindi pa nagkasundo dyan sa right of way. At madami pang poste dito sa gitna. Yun lang ang problema. So mukhang okay naman yung ganitong setup. Yun nga lang, sa katagalan medyo nawawala rin siya sa kanyang alignment, no. So tingnan mo naman, wala akong magawa kundi huminto kasi grabe yung traffic. Tapos kita mo may poste pa sa gitna, oh. Wala tayong choice hindi sumingit ng ganyan. Nagkataon na kasi na lunch break na, no, ng mga kabataan, mga may nag-aaral kasi elementary kasi dito banda eh. Kaya wala tayong magawa kundi huminto kasi may mga pick up na rin ng mga estudyante sa lunch break na. At yung iba syempre nagkagulo pa yan sa gitna, pick up, naghihintay pa ng mga estudyante nila. At syempre 2 lanes pa at sisingitan pa ng malaking bus, wala ka nang madadaanan talaga. Tingnan mo yan, no? Mga nakaparada dito, mga waiting kasi sa mga estudyante nila, no? At sabayan pa ng mga tricycle. Ayun, nakapumipikat ng pasero. So next vlog, see you guys.